morning. Correct ako ni Nick. So, siya na lang magsasabi. Okay. Okay. Saan tayo nga? Nandilito na kasi ako ng mga lugar-lugar. Oo. Papunta tayo ngayon na. From Tugigaraw to puntang Kawayan, Isabela. After doon, saka tayo diretso na yung San Isidro. Balikod kami ng San Isidro, Isabela. Oo. Mas malayo yun. Oo. Nano kasi yung truck. Doon din sila nag-install na curtain. Nga lang, maulan. Kaya matagal-tagal lang biyahe. Plano ko pa sana, kasi medyo nahiya na rin ako dito kay Nick. Di ba nga estudyante niya ako sa pagdadrive. Ang plano ko sana ako magdadrive mamaya dun sa park na wala halos sasakyan. Kaya lang, lalo babagal yung biyahe namin kasi mabagal naman ako magpatakbo. Ang alam ko kasi may bagyo daw, hindi ko lang alam kung nasaan o kung malakas na o bagyo na ba talaga. At i-insert ko yung mga ganap dito ulit. Ganun naman yung ginagawa ko kasi pinagbablog ko rin doon si Jessa. Minsan naman si Kuya Judy, pa naghihiwa-hiwalay kami para nalalaman nyo yung mga ganap-ganap kapag hindi ako nakakapunta sa ibang client. And shoutout po again kay Madam Sipagan and kay Engineer. Kay Sir, pasensya na po kung hindi tayo nakapag-banding-banding. Siguro ngayon dahil malamang hapon na uli ang uwi namin at bukas na lang po kami uuwi ng umaga. Na dapat po talaga kailangan makabalik agad yung truck kasi gagamitin, kukuha ng foam ang Itay. Kaya lang syempre hindi naman natin pwedeng madaliin yung biyahe dahil wala naman kami sa Cubao, napakalayo po namin. And yun nga pala chillers, hindi nga pala kami nakauwi na kagabi dahil pagod na rin talaga po kami, lalong-lalo na sa Nick. Iniiwasan ko kasi yung disgrasya. Siyempre kahit pa sabihin na professional sila, pag pagod na ang tao, iba na yung yung takbo. Hindi bumibilis bumabagal. Bumabagal yung takbo kapag pagod. Nakilala ko kasi sila, bawat driver, kilala ko yung kung paano silang mapagod sa biyahe o sa pagdadrive. Kaya nag-stop over na lang po kami dun sa sentro ng Tugigaraw. Okay lang kasi maayos naman yung tulog dahil maginaw dito, walang problema, lalo na si Nick na sanay naman matulog yan dito sa sakyan. Ilog lang ba talaga yan? Ilog na kagaya na. Papunta ang dagat yan. Pinakain na ngayon pa rito sa paparadaan natin. Siguro pinakamalaking ilog yan sa buong Pilipinas. Oo, kagaya nga rin eh. Ano ba yun? Mas pwede na yun later. Kaya pinakamalapit na. Ano? Lalo yun dito umatas ang gabi. Yun ang igan sa ano eh. Wala naman dito. Wala rin ilog. Wala rin gabi naman. Nasa ba kayo dito? May pansit kayo. Kalating eh. May palubog pero pinisibig yun. Parang ito ata yung dinaanan natin na patuloy tulog. Kapag lumakas ang pangulam, meron kang dumaan dito. Hindi, kita pa rin natin yan. Oo, nature. Ako. Tama ka magpatakbo nung nasa unahan, hindi nabilisan. Oo nga, ito nga yun. Yung butik na alumanda. Ito nga yun. Gabi pa naman. Uy, mukapalya pa yan. Ang ingay ni Nick. Nakakairita to. Pero kung malakas ang ulan, hindi ako papayag dumaan dito. Hindi ito eh.
Doon ang ito tuloy nila. Yun, oh. Dapat, nasa bangka na tayo. Ay, yun yung malalim oh. Ito yung part na malalim. Ay! Ay, lalim oh. Shit! Woo! Mukilar pa! Nademonyo ka! Okay. Ganun sa baba. Yun oh. Parang nabanggalan tayo. Oh. Wala na ba talaga ibang way? Wala ba? Ibig sabihin pag malakas ang ulan, wala talaga makakadaan. Saan pa rito? Shit! Baka makakimpuan tayo na malakas yung ano. Hindi naman. Walang cut ito chillers ha. Oh, sabi mo sa inyo kahit kabundok-mundukan, pupuntahan ko, mabidilibiran lang kayo ng mga supan na demonyo kayo. De, joke lang. Masyado naman kayong seryoso sa buhay. Pag wala nakakawid, yung mga motor minit sa baka. Ay, Ay, lalim. Shit, nararamdaman ko yung ano. sabi na tuloy, oh. Bilisan mo na, binabagal-bagal lang pa kasi. Sabi na ko. Yeah. At may mga nakabantay naman. Sige, sinasakay ko ng baka. Hindi ko bang nakakawid. Oh, thank you Lord. Thank you. Taon pa to bago matapos. Ano na ba? Pabasa ka na bumasa. Only in the Philippines kasi. Pag kami nasirang tulay, taon bago maayos. Wow. Dapat na talaga sa amin. Shoutout pa nga pala sa kay ma'am. Ito yung biyahe namin ngayon. Sa lukuyan naman na nag-oopila si Albert saka si Tigong doon sa Binyan. Laguna dapat kami mag-oopila doon. Tapos meron pang Pampanga. Hinintay ko lang yun. Oh, tangin, hindi na nagpapadaan. Wala na, hindi nakita. Oo nga. Back to reality. Pero mo naliligo oh. Ayan lang chillers, ano ko lang, update ko kayo. Pabalik kami kasi medyo mali kasi yung napuntahan namin location. Ngayon, Anong? tanong ka muna. So kailangan namin daan ulit dito. Mali yung yung binigay ni map na way papunta doon sa client namin kaya napalayo kami. So isang oras ulit ang biyahe namin. Pero ngayon nasa 15 minutes na lang. Alas 3 na ng hapon, wala pa kami sa site. Tapos hindi daw kayang tumawid dito, malaki na yung ilog. Ay, ayoko nang isulong yan dyan. Hindi ako sasakay. Ano? Ay, daw. Ayoko! Ayoko Hindi. nga! Ay, daw. Eh bakit yung iba hindi dumadaan? Ay, di daw. Hindi daw pwede. Patay tayo. Stranded tayo dito. Hanggang ano oras daw yung pwede? Siyempre nababa na taas yan, di ba? Hindi kami pinapadaan. Inarangan nila yung tricycle eh. Kasi baka may pumili. Nag-research yan si Nick ng ibang way. Wag ako. Tingnan natin. Kung anong oras pwedeng dumaan dito. Mga anong oras ang pwedeng dumaan dito? Ano yun, wala na po. Yung mga DOH pa eh. Nabalik. Nabalik po. Wala na ibang way dito palabas. Sa Bidaluna. Kuya, malayo na po. Malayo na. Ikot ka sa Magilian. Sige po. Kaya ako lagi ko sinasabihan si Nick na pag maalis kami, laging full tank. Kasi katulad nito, nasa kami, baryo kami. Ang hirap kapag naubusan ka ng gas. Excuse me, sir. Mga anong oras po ulit pwedeng dumaan dito? Ay, tumakas po yung tubig na. Pagka bumaba na. Nag-high tide, low tide po ba yung Ay, tubig? hindi man. Pagkuhan na to, pag diretso na to, mga pang 3 days or Ay, talaga ba? Saan po ibang way? sa Palabas? Nagilian. Nagilyan, malayo na po yung biyahe, no? Pag balik kayo, saan ba kayo galing, ma'am? Sa ano po kami galing, Tugigaraw. Pero papunta po kami ng San Kanina? Isidro. Kanina. Ha? Tugigaraw?
Opo. Ay, balik Hindi, galing po kaming Tugigaraw, pero papunta na kami ngayon ng San Isidro, Isabela. Diretso na kayo, di na kayo pumasok kanina sa may Ah, malaking bridge nga, di ba? Bumaba kayo Opo, doon. Dapat oo. dumiretso na kayo. kasing waste kasi, yung gulo-gulo ng ano ng Dapat ano. din, ma'am, yun, sundan nyo yung pinabasakan nyo. Doon kayo lalabas, tapos diretso. At least may iba pa palang way. Akala ko kasi wala na. 3 days pala kami dito. Tagasan po kayo. Manila po. Galing kami nag-deliver kami mga furniture. So wala na pala to Chiles, walang kasiguraduhan kung kailan pwedeng dumaan. Shoutout kay ma'am. Tingnan pa rin po namin kung makaka-ocular kami sa inyo ha. And yun, hindi ko na nga lang na-share sa inyo kanina na ano kasi kami, nawala kami ng location. Dapat kanina pa kami doon kila sir eh. Ayun. So thank you po. Ayan, ang dami mga naghihintay dito. Yun, nag-aantay ka kami ng pasahero, ma'am. Ay, pasahero pala po hinihintay nyo. Ikot ka lang kayo, ma'am. Sige po, thank you. Sarap. Sarap pala yun. Thank you. Ayan, so Chilas, andito na kami ngayon sa Kila Sir. Ayan, at meron po ditong ulam, may kanin na din, at may alak na din. Chat-chat sila, pero si Sir yata pahinga muna ngayon kasi dire-diretso yata yung inom niya. So, ito, magkanin, at saka ano nga to, pork and beans? Native na manok. Itong hita na ganito. Balita ko, sasarap doon mga pagkain nyo dito eh. Kaya ayan o, habol tayo. Sige natin dito. Ayan, napaka-special oh. Si Sir pa nagdala dito. Iyan, oh. Thank you. Ayan, nakaabot din pinainit namin oh. Yung tinola. Kasi sinadyan sa akin ni Jessa. Gusto ko magkanin.